Can you say praise the Lord? I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it. Wala lang kinakalang idagdag. Dahil ang goodness ni Lord, always kompleto yan. Always kompleto yan. Ang pagpapala ni Lord, ang sabi ng Bible, walang kasamang worries, walang kasamang paano ba tatagalogin? Sa English, paano ba yan? Worry. It is because dinesign ni Lord na meron tatlong sangkap. Body, flesh, soul. Body, soul, and spirit. Ang blessing ni Lord ay tinutugunan niya ang tatlong sangkap ng tao. Binibigay niya ang pangangailangan yan. Emosyon, patungkol sa laman, at patungkol sa iyong kaluluwa, at or yung iyong kaligtasan. Nor anything taken from it. Ito yung kagandahan nito, kapatid. Kung ang tao, ano ba yung sa chest? Ano ba yung tawag doon sa chest na pagka nagtinira ka, tapos binabalik? Pardigona? Hindi. Yung nag-move ka na, babalik mo pa uli. Perdigana. Kung ang tao, hindi ko naman sinasabi lahat, pero may mga taong ganon. Perdigana sila. Binabawi. Pero ang Diyos pagka nagbigay. Hello? Kahit nga nagkakamali na tayo. Kahit nga, kapatid, nagkakasala na tayo. Pagka ang Diyos nangako, hindi siya basta-basta. Binabawi yan. Dahil mismo ang salita ng Diyos ay nagsasabi, walang taong pwedeng makapigil, walang taong pwedeng makabawi, walang tao, kapatid, ang pwedeng mahadlang. At sana yun nga, sana ang isipin mo naman. Ang tao, pagka nangako, o dili kaya dati niyang ginagawa ang kanyang katapatan, anuman niyang kapatid, pwede magbago yan. Masaktan lang yan, ma-open lang yan, ma-rebuke man yan, nagbabago na yan. Hindi na nila tinutupad ang kanyang katapatan. Pero ang Diyos, kahit nagkakamali ka, hindi niya na binabawi. Pag-isipan mo na mabuti ang kapatid. Now, ang tanong nyo, karapat-dapat ba, kapatid, bigyan ng pain ng ating Diyos? Karapat-dapat ba saktan ang damdamin ng Diyos? Na pagka siya'y nagbigay, hindi siya marunong mambawi. And God do it. Why? Para nga matakot ka. Hindi para abusuhin siya. Yung things that is in you, pinoposes mo, ano man yan, kapatid, talino mo, even kagandang lalaki, Conrado, even kagandang babae, gift ni Lord yan. Sige nga. Yung kagapuhan ni Danny, nung siya ba'y tumigil magsimba na wala bang kagapuhan niya? Si Conrado, 1994, 95 o 96, suling nagsimba rito. Binawi ba ni Lord ang mukha niya? Sige nga, kapatid. Sa mga nagkasala dito, nagkamali, binawi ba ni Lord yung laman ng utak mo? Inalis ba ni Lord yung puso mo? Binawi niya ba ang laman ng bangko mo? Hindi kasi ganun ang Diyos. So bakit niya ginagawa? Para magkaroon tayong takot sa Kanya. It is for eternity.
ito po mga pangako ni Lord ay para sa mga taong naniniwala na hindi lamang siyang Diyos na nagpapatawad ng kasalanan, hindi lamang siyang Diyos nagbibigay ng opportunity. Hindi lamang isang beses, hindi lamang 2 beses, at minsan maraming beses pa. Para nga mga kapatid, maging excited tayo sa kanyang pagbabalik. Now, are you listening, kapatid? Pagka sinabi kong are you listening, iniintindi mo ba yan? So mas lumalalim ng ating unawa, bakit hindi perdigona ang ating Diyos. Tama ba? Perdigana. Number 1, for us to fear Him. And number 2, hindi mawala yung kasabikan natin sa pag-abang sa kanyang pagbabalik. Kasi biro mo, kapatid. Halimbawa, si Chito. Okay lang sa'yo, Chito. Meron bang kukontra pag sinabi kong gwapo si Chito? Wala naman. O pagpalagay natin, ang Diyos katulad ng ibang tao, hindi ko linalat dahil maraming tao pa rin, kapatid, ako'y naniniwala, tulad ng paniwalang pulis, mas marami pa rin matino sa pulis kaysa yung gumagawa ng kasalanan. Totoo naman yan. Nung nagkamali ba si Chito, inalis ba ni Lord ang kanyang muka? At pinalitan niya ng mukhang Richard na lang? Siyempre, sasaya ka ba nun? Hindi nga. Sasaya ka ba? Dahil nga nagkasala siya, palitan ko lang mukha mo, salbay ka, gawin ko lang mukhang Richard. Sa palagay nyo kaya, magiging excite. Ikaw, Alice, tawa ka lang tawa dyan, makinig ka mabuti, ha? Para tumanggap ka ng Holy Ghost mamaya. Sa palagay mo kaya, mananabik pa si Chito sa pagbabalik ni Lord? Sa ibang bagay nga, nasasaktan na rin damdamin niya. Diba? Tao lang siya, kaya dati maaga to, ngayon mas maaga. Ano pat kaya kung palitan ng mukhang Richard na lang siya? Siguro, Lord, di ba halinaw pumunta ng impyerno? Ganto lang pala mangyayari sa akin. Ano pang mas sasama na ang mukha ko ay maging mukhang Richard? Meron pa bang mas mabigat na parusa? Na ako'y maging mukhang Richard? Hindi. Gwapo naman yan si Richard. Ano lang? O mukhang udan na lang daw. Pero nagkakaintindihan ba tayo? Biro mo, bawiin ni Lord. Pagpalagay natin may binigyan ka ni Lord na 1 milyon. Doon nung kasala ka o nagpapatuloy ka ng kasala, binawi ni Lord 1 milyon. Sa palagay mo kaya, magsisimba ka pa niyan? Parang ang hirap na, no? Sa palagay mo kaya, mananabik ka pa sa kanyang pagbabalik? Kaya hindi po ginagawa ni Lord yan. At praise God, maraming tao katulad din ng isip ni Jesus Christ. Kahit offended sila, kahit maraming problema, yung faithfulness nila hindi nagbabago. Yes! God wants to spend eternity with us in heaven. Kaya nga, kapatid, nais niya i-enjoy mo ang goodness niya. At huwag mong sasayangin. And bless others too. Paniwalaan mo na mabuti ito. Dahil salita ito ng ating Diyos. Kung sakaling hindi pa dumarating yung inaasahan mo, don't be impatient. Pagkagaling kay Lord yan, pangako ni Lord yan, yung dream na yan o panaginip niya galing
many years ago, mga 15 years ago, bago pa lang nagsisimbang pamilyang Arayon, doon pa tayo sa kabila. So, ganun lang ang respeto ko sa kanya dahil mas elder siya sa akin nung sa Saudi kami. At bagong pastor ako, medyo parang nagkakaroon ako ng inferiority complex. Sabi ko, Lord, ano maging posisyon nito rito? Elder ko ito. Hindi nagtagal, nagkaroon ng palaginip. At sa palaginip na yon, ilang kami, babae, lalaki, hawak kamay, circle. At nakita ko si Kahulyo, may hawak na yabe, adjustable wrench. Tinanong ko ito kay Pastor Danny Monseac. Sabi niya, gagamitin si Kahulyo sa inyo. May gagawin siya. Pero hindi nagtagal, biglang nawala yung buong pamilya dahil sa mga problema, pagsubok. Ilang years din siya nawala. Nag-usap yata kayo. Hindi ba kayo nag-usap? Baka nag-meeting. Mauna lang ako sunod ako. Ano nangyayari yan, kapatid? But thank God, anak tayo ni Lord, kaya bumabalik tayo. Dahil ang pangako niya forever Hindi nagtagal, kapatid. I think last year ba? O 2 years, may 2 years na Kahulyo ulit. Bumalik siya. Bumalik siya. At ngayon, hawak niya ang isang ministry, napakahalagang ministry, na I think, related na sa dream ko. Hello? So, ang sabi ng mga kapatid sa Ecclesiastes 3:11, He hath made everything beautiful in His time. Also, He hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Pagka lang mainit. Pagka ang Lord nagsabi, walang makapagpipigil. Pagka ang Lord nagbigay, walang makakaagaw niyan. Huwag ka lang lalayo sa Diyos. Huwag ka lang lalayo sa ating Panginoon. Wala pong ginawa ang Diyos. Wala po siyang linalang na ang plano niya ay sisirain niya rin. Nung linikha ng Diyos ang lahat ng bagay, kasama na ikaw at ako, ang plano ng Diyos for us to enjoy eternity with Him. Not only ma-enjoy natin ang goodness niya habang nandito sa mundo, but after nawala tayo dito sa mundo. So, ibig sabihin, nung tinawag ni Lord si Nanay Rosario, ang pagkatawag ni Lord kay Nanay Rosario ay hindi lang iniisip ni Lord, for 5 years lang si Nanay Rosario. Pagkatapos ng 5 years, didispatchahin ko na siya. Hello? Loyal si Lord sa kanyang minamahal. Hindi siya kumukuha ng mamahalin niya na may expiration. Nung pinaranas ni Lord ang pag-ibig niya kay Carmela, it's not good for 10 years lamang. Hindi lamang for 10 years yan. God meant it nung tinawag ka na ang relasyon niyo si Asel ay maging forever. Hello? Mahalaga yan. Mahalaga yan. Mahalaga yan. Importanteng maunawaan mo yan. Wala kang kapalit at walang plano ang Diyos palitan ka. Nung siya'y nakipagrelasyon sa iyo, nung ika'y ginawa ng Diyos, ang plano niya, ang original plan, ay kaya huwag kang papayag na masira yung plano na yan. Is God to spend eternity with you forever. Lahat magsabing forever. Sa mga tao, kapatid, na ang hunger ay ang Diyos. Sa mga tao na sabik sa Lord, sa mga tao, kapatid, na handang maglingkod sa Diyos, expect this endless blessedness. Pero sa mga tao naman, kapatid,
na walang pakialam na parating sinasaktan ang damdamin ng Diyos. Take note, maaaring ang naka-reserve sa iyo ay walang kasiraan na misery. Kung ang blessing ay walang kasiraan, para sa mga taong nagmamahal sa kanyang pagbabalik, ang walang kasiraan din na misery ay pwedeng makuha ng isang tao na walang takot sa ating Diyos na buhay. Since ang plano niya, kapatid, ang langit, ang impyerno, ang blessedness para sa atin ay forever. Ang langit, hindi good for 1,000 years lang yan. It is forever. Ganun din ang impyerno, walang expiration ang impyerno. Pagka ang tao ay nandyan, wala yan. Oh, anyway, 50 years lang naman ako rito. Hindi, forever din yan. And since God made everything, na ang reference is eternity, mga kapatid, walang pwedeng mag-create pa ng panibagong creation. Kung inaakala mo, kapatid, kung ikaw nagkamali sa unang buhay mo at namatay ka at pagbalik mo, maaring ibang tao ka na naman, nagkakamali ka. Minsan lang mamatay ang tao. At pagkatapos yan ay kahatulan. Huwag kayong maniniwala sa iba, kapatid, na pagka namatay ay pwedeng maging ibang tao na naman siya pagka muling nabuhay. Ano yan? Recycle? At meron pang mga ibang nationality ang paniwala nila pagka namatay, magiging ibon, magiging kalabaw, magiging baka. Kung totoo yan, kapatid, ayoko na rin mabuhay kung magiging ibon din naman ako. At kung totoo yan, ayoko mamatay at ganun din naman, magiging baka ka, kauntrado. Hindi baling mamatay na ako at wala na mangyari sa akin. Klaro ba, mga kapatid? What God created, walang sino mang taong pwede magbago niyan. Wala nang pwede magdagdag. Walang pwedeng magbawas. Kaya walang tayong dapat katakutan. Ano mang mangyari sa atin bukas. Can we say amen? Walang sino man pwedeng magnakaw niyan. So ano mang pagako ng Diyos sa'yo. Wala yung tinatawag na annihilation of the wicked. Meron doktrinang ganyan. Na pagka makasalanan ka, mamamatay ka lang at maging abo ka, tapos wala na. Hindi po totoo yan. Pagka ang tao ay namatay, na matuwid, ang kanyang soul ay pupunta sa ating Diyos. Pagka ang tao ay namatay na makasalanan, ang kanyang soul ay pupunta sa impyerno. Wala yung magiging abo lang at wala na. It's either you will enjoy eternity with God or spend misery forever kasama ng mga fallen angels at ni Satan. Whatever God has done, whatever God has created, whatever God has given you, blessing yan o anumang bagay na uri ng blessing yan, talino mo, gift mo, galing mo, pera o anumang bagay, ang dahilan kung bakit binigay ng Diyos sa iyo at pinagkatiwala, take note, ang ginamit kong salita, pinagkatiwala dahil we are not owners of those things. Steward lang tayo. Para mga kapatid, maisip natin na ang Diyos ay mahabagin. Para tayo maging sensitive sa Kanyang presence. Sa Kanyang presence. Para kapatid, magkaroon tayong takot na isang araw ay may hatol na darating. At alam nyo, kapatid, pagka tayo nakakatanggap ng mga bagay mula kay Lord, dapat ang tao ay magkaroon ng tamang pag-iisip patungkol sa ating Diyos, sa patungkol sa Kanyang ginawa
At dahil sa mga bagay na yan, and remembering, kapatid, yung day of creation sa Garden of Eden, ang dapat response natin sa Diyos na lubos, na nagtiwala sa atin, bagamat hindi tayo pwedeng pagkatiwalaan. Bless the Lord tayo, bagamat hindi tayo karapat dapat i-bless. Our just response, lahat magsabing just response. O sa Bible, ang tinawag dyan, reasonable service, ay dapat naman galangin mo siya. Hello. At magkaroon ng malalim or sense of fear sa Diyos. Ito ang problema, kapatid, kung ang blessing ni Lord ay ginagamit mong lisensya para magpatuloy sa kasalanan. Nakakatakot yan. Kahit ito minsan, sana mali ako. Sana, kapatid, kung sakaling mula sa failures natin, mula sa kasalanan natin ay nakapagbalik tayo kay Lord. At dahil sa pagbabalik natin kay Lord, muli tayong rinibab ng kanyang banal spirito, nakapagsalita tayo iba-ibang wika, huwag naman sana natin isipin na kinukonsinti ni Lord yung kasalanan natin. Sana mali ang aking pakiwari. Dahil ang aking pag-iisip dyan, kaya ka rinibab ni Lord para magkaroon ka ng lakas, tibay ng loob, na talikuran na ang kasalanan. Come on, let's worship the Lord. Dahil alam niya ang kahinaan natin. Alam natin kulang tayo sa disiplina. Alam niya, kapatid, mahina ang laman natin. Alam niya, kapatid, na mahina ang pag-iisip natin. Hindi tayo nakapag-isip ng tama o mali. Kaya nga binigay ng banal na Espiritu para ma-anoint ang mind natin, ma-sanctify ang heart natin, para ang desisyon natin ay magiging tama parati. At matatakot tayo gumawa ng kasalanan. Ang naniniwala dyan, magsabing praise the Lord. Ang hindi naniniwala, magsabing amen. Salamat naman. Lahat ng plinano ni Lord, lahat ng kanyang mga desisyon, hindi pwedeng baguhin yan. It is meant to be eternal. Hindi mo pwedeng brasuhin ang plano ni Lord. Even majority pa ng Supreme Court ng Amerika ay nagsabi, pwede na ikasal ang same-sex. Hindi nila pwedeng baguhin ang salita ng Diyos. Dahil ang Word of God, mula pa lang sa foundation ng mundo, it will stand forever. Walang sino man sa atin pwedeng magbawas, walang sino man sa atin pwedeng magdagdag. Pagka sinabi niya ang gantong gawain ay kasalanan, even 50 years from now, hindi magbabago yan. Kasalanan pa rin yan. Lahat magsabing amen naman. Huwag niyo man pahirapan ang lingkod ng Diyos. No man can hinder what God has planned for you. Pagka plinano ng Diyos na i-bless ka kay Julio, walang sinumang taong pwedeng pumigil niyan. Lakasan niyo naman, amen. Kaya nga, dahil ang plano ni Lord ay forever. Kahit ang kagalingan niya sa bawat karamdaman, kapatid, huwag ka dapat mag-worry dyan. Ang reason kung bakit forever ang plano ni Lord, para turuan tayo magtiwala sa Kanya. Many times, dumadaan ako ng mabibiglang pagsubok. Even itong present na pagsubok ko ngayon at pagsubok ng pamilya, ang sinasabi ko kay Lord, Lord, ano mang mangyayari at ano mang plano mo, I submit. I submit. Kaya silent lang ako. Bahala ka, Lord, kung anong gagawin mo. Dahil alam ko, dahil naalala ko, kapatid, ang pangyayari kay David. Ang sabi ng Diyos, nung nagkasala si David, simple lang yung kasalanan ni David, doon sa punto na yun. Pinabilag niya lang ang kawal niya, Sister Nerissa.
Ayaw ng Diyos sa bilangin kawal kasi gusto ng Diyos, si David ay magtiwala sa Lord na ang Panginoon ang magbibigay parati ng tagumpay at hindi yung dami ng kawal niya. At dahil diyan kapatid, dumating kagad ang anghel ng Diyos para magparusa. Sa isang araw pa lamang, kung di ako nagkakamali, 150 o 100,000 ang namatay. Ganon kabilis ang judgment. At kung mahal ka ng Diyos, desire ko kung ikaw nagkakamali, paluin ka ni Lord. Bakit? Dahil isang senyas yan na anak ka ni Lord. Pero ang prayer ko lang, Lord, ang prayer ko kung sakali may papaluin sa atin dahil sa makamalian natin, Lord, gawin mo yan alinsunod sa plano mo sa taong yon. Proteksyonan mo rin ang future niyan upang sa ganon, kung magising yan at magbagong buhay, may babalikan siyang magandang future. And you know what? Pinagpili ng Diyos si David. David, anong gusto mong parusa? Ganto, ganto, ganto. Dapat tayo, huwag tayo matakot. Kung nagkamali tayo, tanggapin natin kung anong plano ni Lord. Huwag na tayo magdahilan. Admit natin mistakes natin, magsisi. At ang sabi ni David, Lord, gusto ko mag-suffer sa kamay mo. Dahil alam ni David, pagka ang Lord ang papalo sa kanya, hindi mawawala ang puso ng isang tatay. At nung nakita ng Diyos si David, ay talaga nag-humble sa kanyang kasalanan. Inadmit niyang fault niya on that same day. Dahil nga ipinagkatiwala ni David ang kanyang sarili sa pagpaparusa ng Diyos. On the same day, tumigil ang parusa galing sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, huwag sana kayo mag-offend kung sasabihin ko, Lord, kung may nagkakasala dito, kung anak mo siya, paluin mo na. Pero Lord, yung pangako mong eternity, yung pangako mo pagka may binigay ka, it is for eternity, wag mong bawiin yan. Para sa ganon, Sister Asel, kung talagang pa siya na magbagong buhay nun, meron siyang pagsisimulan na magandang buhay. Pero ang susi dyan, ituwid ang kamalian. Can we say amen? Talikuran ang kasalanan. Can we say praise the Lord? So, dapat tayo ay matuto magtiwala sa Kanya. Magpasakop sa Kanya. Huwag matakot tayo kung anong gagawin ni Lord. Dahil kung anak ka ng Pang-Diyos, hindi ka naman pwedeng pabayaan ni Lord kaya nagkakamali ka. Tama po ba? Saan ka makita ng tatay pagka pumalo hanggang sa mamatay ka? Ikaw, ninakaw mo piso ko sa wallet ha. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Tay, ano na pa kayo na? Saan ka makita ng tatay? Papaluin ka hanggang mamatay ka. Di ba hindi naman? Kahit ang laki ng kasalanan ng anak, di ba? Meron ba nakita kayong magulang pagka namalo hanggang sa mamatay yung anak? Walang hiya ka. Ninakaw mo ikulog ko. Ito sa'yo. Una pa lang natin na mamayang gabi yan. Ikaw lang ang kaglakain. Lahat tayo maghahati-hati dyan. Ito pa sa'yo. Hindi lang pagay ka. Hindi naman ganun. Ang magulang Tama ba, Sister Melanie? Sino nagsasabing tama, taas ang kamay? Dito walang naniniwala sa akin, siguro. Ano ba kayo? Papuntang langit ba kayo? Kaya huwag tayo matakot, kapatid. Nasabi natin kay Lord, Lord, kung nagkamali ako, kung nagkasala ako, paramdam mo naman na anak mo ako. Tuwirin mo ako. Tuwirin mo ako. Dahil doon ko mararamdaman na anak mo ako. Pero Lord, yung binigay mo sa akin, utak,
puso, talino, trabaho, pag-aaral, wag mo na po babawiin. Para naman may pagsisimulan ako lang ng pagbabagong buhay ko. Sinong gustong ganun ang prayer? Taas ang kamay. Praise God. Ay bakit ayaw nyo pa ipag-pray? Pray nyo na. Then iwanan na yung kasalanan. Huwag na ulitin. Total naman, pag ang Lord ay nagbigay, hindi siya tulad ng ibang tao, nagbabago isip. Bigay, di ba, Brother Danny? Di ba? Kita nyo? Kaya si Danny, gwapo pa rin hanggang ngayon. Gwapo pa rin. Now, isang mahalagang tanong. Hindi lamang po mga bagay na kailangan natin sa mundo ang pinangako ng Diyos sa forever. And after this, we can still enjoy good things from God kahit wala na tayo dito sa mundo. Now, ang tanong ko sa inyo, pagkatapos ang service na to, o pagkatapos ng mga bagay, saan ka pupunta? Hindi ko tinutukoy yung pagkatapos ang service. Hindi ko tinutukoy yung pagka-graduate mo. Ang tinutukoy ko, pag natigo ka April. Sabi ko kanina kay Sister Pelly, Sister Pelly, pwede ka ba makausap ni Claire? Gusto mo ba magkaroon ng ministry? Tatanggapin mo ba yan? Oo naman, Pastor. Hanggang sa mamatay ka. Hindi nga, ang ibig ko sabihin, hambang may buhay ka, hindi mo tatalikuran yung ministry mo. Di ba? Tama lang ba yun, Melanie? Tama lang ba yun, Melanie? Hindi yun, may ipagkakatiwala sa'yo, Sister Pelly. Meron lang akong patatamaan. Paminsan-minsan, masal magpatama. Hindi yung Sister Pelly, pinagkatiwalaan ka ng ministry, tapos iiwanan mo kami, pupunta ka ng ibang bansa. At sasabay mo ka sa akin, Pastor, kasi gusto ko po magbigay ng malaki sa church at sa'yo. Ay, bakit ba nadulas? Walang pinatatamaan ha? Walang pinapatamaan. Meron ba dito nun? Wala. Alam ko lahat dito faithful kay Lord. Hindi nang iiwan. Di ba? Tanong mo katabi mo, nang iwan ka ba? Anong sinagot? Si Carmela nang iwan? Gusto niya na mag-asawa eh. Okay. Kinig kayo. So, meron pa sa inyo, have you made a serious thinking, pag-iisip, pagpaplano? Ano ba ang langit? Meron ba sa inyo nag-isip niyan? Ano ba meron sa langit? Anghel? Trono? Alam niyo kapatid, napakahalaga. Kasi when you talk about blessing ni Lord forever, paano yung kamatayan? Pagka namatay bang tao, does it nullify yung faithfulness ni Lord? Binabalingwala na ba nito ang salita ng Diyos? O Lord, bakit namatay ang tatay ko? Kala ko ba, ang blessing mo sa amin forever, namatay na tatay namin, wala na magtatrabaho, paano kami, maghihirap na kami? So ang kamatayan ba, ibig bang sabihin, tapos ang pangako ni Lord? Alam nyo, dapat tayo, pagka we're talking about eternal plan ng Lord, dapat kasama diyan ang kamatayan. Tapos pag-isipin, pag namatay ako, tuloy pa rin ba yung pangako ni Lord? Paano yung family ko? Paano ako? Pagkatapos mawala yung hininga ko? Tapos na ba? Alam nyo, wala nang experience na pinaka-common sa lahat ng tao
kundi kamatayan. Totoo, mali. Liban lang kung dumating si Lord ngayon at buhay tayong lahat. So, ang ibig sabihin, ang pinaka-common na experience sa lahat ng tao ay lahat ng tao ay makakaranas ng kamatayan. So, magandang pag-usapan ba ang kamatayan? Dapat ba katakutan ang kamatayan? Kasama ba yan sa plano ni Lord na ang tao mamatay? Pagka ang tao ba namatay, tapos na ba ang plano ni Lord sa'yo? Ayon kay Billy Graham, ang sabi niya, death is the most democratic experience in life, for we all participate in it. Saan takot mamatay rito? Paano kung may 1 milyon ka ngayon? Nag-uumpisa ka palang magbilang ng relos, cellphone, lupain. Nag-uumpisa ka palang magpalago ng kabuhayan. Then maya, patay ka na. Hindi mo na ma-enjoy yung 1 milyon. Iwanan na. Kaluoy man. Kaluoy man. Oh, wala namang 1 milyon doon. Sinong takot mamatay ngayon? Lalo kapatid, kung ngayon palang pumapasok mga limpak-limpak na pera. Biro mo, kaumpisa palang magtrabaho ni Michelle, biglang mamamatay na. Lord, hindi pa nga ako sumisweldo. Hindi pa nga ako na-increasean. O kaya, si Carmela. Medyo, hindi ko alam paano ko sasagutin yan ni Rize. Kaya ba? Joke lang. Biro mo, binag-text sa akin isang araw, hindi ko alam, Lunes yata yun, o Sabado. This is, Bea ba yun? Bea ba yun? O ano ba yun? Of pure gold. Are you in any way related sa ganitong pangalan? Carmela, Miss Carmela Leones. What can you say about her? Buti na lang yung medyo good vibes ako noon. Dahil kung na good vibes ako, masama gising, naku, wag nang tatanggapin yan. Nang iiwan yan. Nagkamali kayo ng pinagtanungan nyo dahil ako nagsasabi ng totoo. Pagka pumapasok sa church yan, hindi man lang bumabati sa akin. Gusto ko nga sanang patirin. Pero siyempre, tatay, she's a member of the church that I'm pastoring. And she's very dependable. Hindi pa ako Diyos yan, ha? Ano pa kaya kung Diyos ako? No? Dahil kung Diyos ako, sasabihin ko, kahit sweldohan nyo ng 1 milyon yan, taga-Kisnenas, hindi kayo malulugi dyan. Diba? Kaya, magtiwala tayo sa ating Panginoon. So, alam nyo, patungkol sa kamatayan, may experience din ako. Both, tatay ko, nanay ko, namatay. Yung kamatayan ng tatay ko, hindi ko masyado na-experience kung paano sila matayin. Pero nanay ko, na-experience ko, lalo na si Sherlyn, dahil siya ang bantay nun. Yung panganay nagtapa siya, dahil nakita niya kung paano namatay nanay ko. Hindi lamang yun ang experience ko. Yung binata pa ako, dalaga pa si Lita, magkasama kami sa isang company, process engineer siya, ako mekaniko. Meron isang instrumentation technician doon. Nagpakamatay. Gwapo, ang daming ang hinayang dahil matalino, magaling sa instrumentation. Isa lang yata siyang instrumentation doon sa kumpanyang pinapasukan namin. Sa hindi maintindihan, nag-inom ng perchloride. Alam niyo yung perchloride? Yun, ginagamit niya sa mga electronics, sa mga electronics.
no? O sa kumpanya. Pangtunaw yan ng copper doon sa printed circuit para magawa ng printed circuit. Di ba? May guhit-guhit yun. Tinutunaw ng copper. Linaklak niya yon. Tapos, matapos siyang lumaklak, hindi kagad namatay. Naglas pa. Kaya paakyat kami ng kwarto nun, tinignan namin mga pangyayari. May suka doon, may talsik na mga dugo. Gwapo. Binata. Hindi maintindihan kung ano nangyari sa utak niya, sarili niya. Naisipan. Natapusin niya ang buhay niya. Ako rin naman, muntik din na magpakamatay. Nisip ko lang, Lord, kung maglaslas ako, masakit yata, matagal. Butin lang, may sumisingit. Uy, masakit yan. Sakit yan. Then, bilang pastor, isa sa laging privilege, yes, privilege, na nagkaroon ako ng bahagi sa kamatayan ng ibang mga kapatiran. Dahil kahit pa paano, nakapag-comfort tayo. Nakapag-encourage tayo. Naalala ko yung kamatayan. Naalala ko yung baby nila Ompong. Diba, may kapatid kayong namatay? Naalala ko yung kamatayan ni Edith. Naalala ko yung kamatayan ni SP. Naalala ko yung kamatayan ni Mila. Naalala ko yung kamatayan ni Sangguenza. So, naging privilege din sa akin sa mga dying moments nila. At kahit nung namatay, kahit paano, nakaramay. Even kay Margie, yung unang kamatayan ng kanyang anak, saan si Margie? Hindi ko na makita. Ayan. Dalawa ng anak niya namatay. Isa yata last year ba yun? Then isa to. Medyo masakit. Yung sa anak ni Margie, nandun kami umaga, pinag-pray namin, nakausap ko pa. Nagulat ako, yung pagdating gabi, patay na. Alam niyo mga kapatid, every time na merong magulang na mamatay, mamimiss natin yung part nung nakaraan. And every time na merong anak na mamatay, namimiss natin yung part ng future. But ang isang bagay na gusto kong itanim nyo sa inyong kaisipan, una, ang pag-asa natin ay nasa ating Panginoon. Yung pinakasentrong plano ng Diyos ay hindi lamang pasayahin ka sa pagbibigay ng mga pangangailangan mo araw-araw. Sa katotohanan nga, ang binibigay ni Lord ay sobra-sobra pa sa pangangailangan mo araw-araw. Pwede ka mag-share, pwede ka magpasaya ng mga ibang mga kapatiran, pwede ka magpasaya ng ibang tao, pwede ka mag-contribute ang malaki sa ikakalago ng gawain. Hindi po eksakto kung magbigay ang Diyos, parating sobra. Pero hindi po yun ang pinaka-importante. Ang pinaka-center ng plan ng Diyos. That is why ang plano niya is eternal. It is for Him to maintain a relationship sa'yo habang buhay ka at matapos kang mamatay. Nais ng Diyos na ang blessedness mo na nararanasan ngayon ay ma-expand pa, hindi lamang hanggang bukas, but even after your death. Mga kapatid, wag nating kalilimutan, apart from God, hopeless ka. Wag kang lalayo. Wag kang lalayo. Pag lumayo ka sa church, lumayo ka sa Diyos, lumayo ka sa kanyang katawan, hindi mo pwedeng sabihin Lord, hindi naman ako lalayo sa'yo, sasambahin pa rin kita. Remember, ang ulo ng church ay sino? Now, ang tanong ko sa'yo, nagpakalayo-layo ka, ibang probinsya, ibang bansa at walang simba, masasabi mo ba na hindi ka lumayo kay Lord? Mag-isip ka na mabuti. Alam ko lahat tayo ay nasa wastong pag-iisip.
wala naman siguro ito papuntang mental hospital. At even kapatid, may problema ka sa pag-isip, kaya mong isipin ito. Paano mo sasabihin, ipapaliwanag sa ating Panginoon, sa pagtunog ng trumpeta, sa araw ng paghahatol, Lord, tinatawag pa rin naman kita. Nagpe-pray pa rin naman ako sa iyo. Nagbabasa pa rin ako ng Bible kahit nasa ibang bansa ko, ibang probinsya. Mahirap i-reconcile yan. Remember, ang ulo ng church ay si Jesus Christ. How can you say hindi ka lumayo sa Kanya ay hindi ka nagsisimba? Hello? Magkatapatan lang tayo. Magkaliwanagan lang tayo. Unawain mo ng mabuti ito. Lahat magsabing, thank you, Jesus. So apart from God, ang tao ay mapapahamak na. At hindi lamang mapapahamak, madidefault siya sa lasting purpose at prospect ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga sinabi ni Haring Solomon sa Book of Ecclesiastes, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Kaya nga kung babasahin mo ang last chapter of Ecclesiastes, this is the conclusion of all the matter. Fear God and obey His command. At wala na kang ibabawas dun at wala ka nang idadagdag. Always remember, kapatid, everything what God plans, it is meant for eternity. Kaya huwag kang papayag mawala sa'yo yan. Remain attached with God. Then even death will not nullify the promise of God sa'yo. Kaya huwag kang matakot mamatay kung dumating yan. Ayon kay Larry Crabb, quote and unquote, ang sabi niya, ever since God expelled Adam and Eve from the garden, we have lived in an unnatural environment. A world in which we were not designed to live. We were built to enjoy a garden without weeds, relationships without friction, fellowship without distance. But something is wrong at alam mo yan. Don't deny it. We know it. Both within our world and within ourselves, deep inside, we sense we're out of the nest. Sa simpleng Tagalog, nang hindi pa pumapasok ang kasalanan, ang pugad natin ay Garden of Eden. Tahanan natin yon. Pumasok ang kasalanan, nawala na ang tao sa paraiso. But, when men sinned, it did not nullify yung eternal plan ng Diyos. Gumawa siya ng ibang plano para mangyari na isang araw ay makakasama pa rin ng Diyos ang tao forever. Kaya nagkataong tao ang Diyos. Binigay niyang buhay niya para sa iyo, para sa akin, bagamat hindi tayo karapat-dapat. At gumawa siya ng mansyon. So meaning to say, habang wala tayo sa mansyon natin, dapat maging homesick ka parate. Habang wala tayo sa mansyon na ginawa ni Lord para sa atin, dapat ang feeling mo rito, estranghero ka lamang. Sana nauunawaan mo itong simpleng Tagalog ko. Don't feel so at home dito sa mundong ito. Hindi ito yung talagang tahanan natin. Always miss heaven. Always long for yung mansion. Kaya alam nyo ba, balikan natin yung Old Testament. Every time nagtitipon ng Israel, nung wala sila sa bansang Israel,
Nagtitipon-tipon sila sa isang lugar. At lahat sila nakaharap sa Israel. At sila sabi, next year, will be Israel. Ibig sabihin, taon-taon pinapangako nila sa kanilang sarili, sa isang taon, babalik sila sa Israel. Pagkasakaling dumating isang taon at hindi sila nakabalik, magtitipon-tipon sila facing Israel at sisigaw sila, next year sa Israel. Hanggang sa natupad yun. Na ibig sabihin, sister, dapat ganun tayo. Someday, kung hindi man bukas, Sister Asel, Sister Nerissa, Sister Didit, langit, hintayin mo ako dyan. Darating ako dyan. Darating ako dyan. Darating ako dyan. So, ibig sabihin, kapatid, habang iniisip mo yan, lahat ng lakas mo, lahat ng ginagawa mo, lahat ng inaasikaso mo, always towards yung pupuntahan mo at babalikan mong tahanan. Wala ka dapat na ipaplanong palayo sa tahanan mo. Dahil una, hindi naman talaga ito ang bahay natin. Oh, can we say praise the Lord? Praise the Lord. 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 Skip ko na ibang mga verses. Anak. Mga kapatid, sa Romans 6:4-5, doon ako magtatapos. Skip na natin iba dahil alam ko na unawaan na ninyo ang message. Even death, hindi ito binabalingwala ang kamatayan o ang pangako ng ating Pangdiyos. Sa katotohanan lamang, kapatid, to comfort doon sa mga pilnyo, malapit na kayo na mauna sa amin. Okay lang yun, wag kayo ma-open doon. Hindi nyo ba alam, death is a safety device? For some, ako, may mahalaga akong rito naalala napepeli kong gamitin illustration. Si Ompong, hirap siya sa buhay niya, ang daming struggles. Daming pagsubok. May time magsisimba siya, may time na hindi magsisimba. May nakita ni Lord kung anong ginawa niya sa church. May time kahit mag-isa lang siya, naghahalo ng semento, kahit mag-isa lang siya. May nakita ni Lord yung kahinaan niya. At plinano na talaga ni Lord ang kamatayan niya. At bago siya matay, 1 week o a day before nang namatay siya, binuhos ni Lord ang kanyang banal na espiritu. So this will convince you now na wag mong katakutan ng kamatayan. Dahil kasama sa pangako yan, ang kamatayan is a safety device. Linalayo ka na ni Lord na magpatuloy ka sa kasalanan at baka sakaling mawala ka pa sa presence ng ating Diyos. That's why, for others, kinakat ni Lord ng short ang buhay. Kasi alam ni Lord, makahiniaan mo, karupukan mo. At magsabing praise the Lord. Kaya sa Romans 6:4-5, therefore we are buried with Him by baptism unto death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. For if we have been planted together in the likeness of death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Magpapatuloy ang pangako ng Diyos sa iyo matapos kang mamatay. Kung sakali man sa iba sa atin ay mauuna, huwag ka matakot. Dahil ang pangako ni Lord ay forever. Walang pwede magdagdag. Walang pwedeng magbawas. Mga kapatid, ano ang pagtingin mo sa kamatayan? Is it an ultimate futility? Or ultimate new tomorrow? New frontier. Bagong pag-asa. Buhay o patay, magpapatuloy ang pangako ni Lord. Huwag ka lang magpapatuloy sa kasalanan.
Sana nga, balikan ko yung prayer ko kanina, nawa maging prayer mo. Lord, kung nagkasala ako, paluin mo ako. Pero yung mga binigay mo na sa akin, wag mo na pong bawiin. Dahil ang pangako mo is forever. Para sa pagbabagong buhay ko, meron akong pagsisimulan at uumpisaan. Para ang pangalan mo parati ay dadakilaan at ang salita mo ay patuloy magiging totoo. Hindi lamang sa akin, kundi maging patotoo sa iba. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Meron ba sa inyo na nais magkaroon ng mga ganong uri ng mga panalangin? O dili kaya ibuhos ang pagtitiwala sa Diyos? What God has given, walang sino ang pwedeng manira o makabawi. Kung meron din sa inyo kapatid, handa mag-confess sa mga pagkukulang pagkasala. Meron sa inyo kapatid na nais muling ibalik sa Lord ang mga glory at karapat-dapat ng pa sa Kanya dahil nakita mo, despite ang mistakes natin, hindi nagbago ang pagtingin ng Diyos sa atin. Kaya nga, karapat-dapat lamang nasambahin siya at paglingkod ng matapat. For you, kapatid, na nais nyo, na lumalim pang relationship nyo sa Diyos, will you come forward? Magsama-sama tayo dito sa unahan. Talk to God.